At doon namin nakita kung paano siya na kaladkad sa maling politika. Mga kababayan, ilang araw na lang, eleksyon na. Hayaan ninyong ihain ko sa inyo ang aking layunin sa unang 100 araw. Una, pangmatagalang kapayapaan. Pagod na tayo sa pagkikipagdigma sa mga rebelde. Panahon na para ito'y wakasan. Alam nating lahat, pag may kapayapaan, may kaunlaran. Nang sabi nga niya, hindi masama ang loob niya sa mga katunggali niya. Pero masama ang loob niya doon sa mga taong akala niya kakampi niya. Akala niya kaibigan niya. Kasi naka-identify kami ng mga 200 DPAs. Yung mga... Sa kabila. Sa kabila pala. Nagpapanggap na kasama niyo. Nagpapanggap na kasama. Ako mismo, personally, isang tambak na pera, iginanon sa kanya, pero may hinihiling. Na pag nakaupo na siya sa pwesto bilang presidente, kung pwede daw, ito ang gawin ni FPJ. Sabi ni FPJ, kung ganon, wag na lang. Sinauli niya yung pera. Hindi ko matatanggal ang korupsyon. Pero mababawasan ko ang korupsyon. Kasi yan ay nagsisimula sa namumuno. Pag yung namumuno hindi gumagawa, malamang hindi gagawa yung nasa ibaba. Narito po tayo ngayon sa harap ng tahanan ng sikat na veteran character actor na si Res Cortez. Siya nga po ang binansagang most requested kontrabida. Pero ang tanong, kontrabida nga ba talaga siya sa tunay na buhay? Yan po ang ating aalamin. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Boss! Magandang umaga! Gusto kayo? Man of the hour. Yes! Bits binibenta niya yan. Binibenta. Kasi mga, pati crystals, mga gano'n. Ganda. Saan nakukuha yan? Kung saan-saan siya pumunta sa Zambales, Pangasinan, Mindanao. Kumukuha rin siya ng mga ano ron, mga bato. quartz. Kasi dito sa Zambales may mga ano tayo dyan ruby or mga tapos pinapalis nila niya, ginagawa niyang chain or ano. Ang ganda. Mga ropa ito, no? Hindi pa ito malinis. Hindi pa. Pati ito mga ano, mga wood ano. Yung, kahoy ba yan? Kahoy yan na tumigas. Tumigas na, parang bato na, ano? Galing sa Bicol. Kasama ito sa lumalabas sa Mayon Volcano. Actually, itong lupa, sa mga in-laws ko yan. At dalawang bahay yan, ito saka yung kapitbahay. Doon sa brother-in-law ko. Pero wala na sila dyan. Kami na rin nag-asikaso. Kasi nasa Amerika. Ito yung aking ano, dito tayo. Nursery. Tapos, pinamimigay ko lang. Mahilig ka sa mga halaman. Plantito. Sabi plantito. Kailan nagsimula itong hilig mo sa mga halaman? Wala. Kasi taga Bicol ako eh. So, bago ako maglaro, sa mga, ang parents ko, sasabihin niya, maghawang ka muna ng garden. So, bago ko makakaalis para maglaro sa kapitbahay. Magtatanim ka muna. Magtanim muna. So, nandun na rin. So, I have a, ano to, green thumb. Ano-ano mga tanim mo rito? Merong mangga, may santol. Ito, bougainvillea. Tapos, meron akong ano dyan, yung money tree. Para sa mga Chinese. Yan ang, merong kumukuha sa akin ditong ano, garden.
Binibenta mo. Oo, binibenta ko na eh. Ginawa negosyo mo na to. Oo. So nagka-cuttings ka ng mga mga halaman. Yes. Tapos pinapadami mo siya. Kaya meron ako mga paso-paso. At meron akong malaking compost pit. Ano yung hanggang baba sa iyo yan? Yung sa may creek? Hindi. Sa open space yan ng subdivision. Okay. Ito yung mga... Ito, ano to? Yung Chico. Ito, santol. Tapos mga mangga. Tapos inilalagyan ko ng mga fertilizer ko, organic. Yan ang aking compost pit. Para, sa lupa lang. Diyan ako kumukuha ng Anong klase mga... fertilizer. Paano ka gumagawa ng compost? Ano mga... Yung home waste. Yung mga biodegradable. Yun ang nilalagay dyan. Yung mga nabubulok. Mga dahon, mga ganon. Tapos yan ang ginagamit mong fertilizer. Yes. At least, kahit na, nag-showbiz ka ng mahabang panahon, di ba kasi ang dami naman mga artista rin na hindi nakapag-invest eh. Pero ikaw at least, nakapag-invest ka ng mga lupa, sa mga lupa. Oo. Sa kami, yung mga anak ko, nag-work sa Makati, may condo kami sa Shaw Boulevard. Doon sa building ni Erap. Sa 409. Habang, kasi nung nawala na si FPJ, nag-work ako balik kay Erap. Okay. Kamusta na pala si Erap ngayon? Wala na, may dementia na. Dementia na. Pero malakas pa rin. Malakas pa. Ayan. Ito, hanggang dyan. Yan yung lote namin. Ito ba yung mga sasakyan? Sasakyan yan nung kapitbahay. Pero itong lupa na ito? Akin yan. Ito sa'yo. At nakiusap sa akin kung pwede nilang gamitin ito. Sloping pala siya, no? Pag ganun. Oo, itong babayan. Sloping yung lugar. Ang ganda nga niya dahil yung creek, dalawa yan. May waterfalls kami dito sa right side. Magmi-meet yan dan sa baba. Wow. Sa lote ko. So yan guys, sa ilalim nun, makikita nyo, may creek dyan. Yan. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Yan. Yeah, may creek dyan. Kaya yung sound ng water, no? Dinig na dinig mo. Nakaka-relax. Siya yan, ito, mga tanim-tanim. Actually, tanim nila. Pero kapitbahay nakikikuha. Yung buhay probinsya. Pahihinga ng bala. Correct, hiram-hiraman lang, di ba? So, plano niya magpatayo ng bahay dito para sa kanya mga anak na. Ano nagagawa sa iyo ng pagtatanim? Yun ang aking exercise, pampapawis. At of course, you're closer to God, closer to nature. Tama. Saka very fulfilling din yung nakikita mong nabubuhay. Oo nga. No, yung mga tinatanim mo. At napapakinabangan mo na rin kasi nabebenta mo eh. Oo, ilan lang yun. Pero karamihan dyan, hinihingi lang dito sa subdivision. Talaga, no? Kasi yung environmental committee namin, nagkakaroon kami ng mga tree planting activities. Ito, ganda. Anong halaman to? Ganda, ano yan? Gumomela? Iba yung itsura, Iba, parang maliliit na, petals. Ganda. Guys, napakaswerte natin ngayon dahil kasama natin ang ating idol. Walang iba kundi ang most requested kontrabida, Mr. Res Cortez. Yes, sir. Welcome. Welcome to my channel. Thank you also for coming here at makita mo naman yung aming kagubatan. Sabi nga nila, walang bida kung walang kontrabida. Tama. Ayun. Sa kambida, nalalaos. Ang kontrabida, andyan lang. Hindi naman. Diba? Marami naman na bida na naandyan pa rin. Ang nangyayari,
nagiging kontrabida na sila. Or yung mga character roles. At siyempre, matanda na. So, yung mga roles na mga senior na rin ang kasi sa amin walang retirement. Kahit na nga bedridden ka, pwede ka pa rin. Basta ang role mo, bedridden din. So, parang walang retirement. As long as kailangan yung ganong klaseng role, ganong klaseng character, ay kukunin ka pa rin. So wala kang panghihinayang na hindi ka na-build up bilang isang bida character? Mostly kontrabida roles ang ginagamparan mo? Hindi ako. Actually, sinadya ko yun. Talaga? Idol ko si Eddie Garcia. At sa aking pag-aaral, yung mga kontrabida, mga character actors, mas tumatagal sa industry. Tama. At galingan mo lang yung trabaho mo, hindi ka mawawalan ng pelikula. Yun na nga, siyempre, yung mga superstar, malalaking sweldo, kaming mga support or kontrabida or mga character roles, mababa lang ang rate namin, ika nga. Pero hindi kayo pwede pumantay sa bida? Siyempre, dahil sila yung may command sa box office, dahil sa kanila, kumikita. So, nagcha-charge sila ng malaki. Oo, tama. Yun. Pero meron ba talaga sa history natin na kontrabida na super laki ng kita? Meron ba ganun? Eddie Garcia. Ayan. Si Eddie Garcia kasi, bida kontrabida, kahit ang role niya kontrabida, pero siya rin ang bida. Na kami nga, nagbago na yung interpretasyon namin sa pagiging kontrabida kasi nga, sa totoong buhay naman, yung mga kontrabida, yung mga gumagawa ng hindi karapat-dapat, ay hindi naman nila alam na ginagawa nila yun dahil alam nila na masama sila. So ginagawa nila yun, ang akala nila, yun ang tama. Pero ang judgmental, yung mga tao na nanonood at makikita nila sa takbo ng kwento na siya pala ang kontrabida or anti-hero ng particular material na yun. At minsan sa kwento, yung bida, sa bandang huli, lumalabas, siya pala yung kontrabida. Yes. Pwede rin yun, no? Oo. So tell us about this new movie of yours, yung Kontrabida. Anong kwento nito? Yun nga, yung Kontrabida, kasama ko si Bembol, saka si Dindo Arroyo. Pinapalabas ngayon sa I Want. At yun ang kwento ng mga retired kontrabidas. Tapos ni-rehire siya, kami. Dinala kami sa set. Hindi kami nagkasundo, nagkagulo-gulo kasi comedy naman yung movie. At pinauwi kami. Habang pauwi kami, hinaharang kami ng mga rebelde. Okay. Ang purpose pala ng mga rebelde, kaya kami kinuha para bigyan namin ng workshop yung mga tauhan ni Commander. Okay. Para lalong silang tumapang. Mukhang kontrabida talaga. Lalong kontrabida. Pero ang nangyari, dahil pinababayaan kami, so ang nangyari, tinuruan namin sila na maging mabuting tao. Oy, ganda. So, medyo may redeeming factor din na para bang na-realize ng mga rebelde na hindi pala tama itong pinagagawa natin. At, so, nagalit sa amin yung commander at yun si Pecto ang role na yun. At basta masaya lang yung pelikula. Saan mapapanood yun? I Want. I Want. Sa I Want. It's a platform sa internet na kailangan mag-subscribe ka para mapanood mo. And meron din akong isang kontrabida movie for Netflix. Yun ay nag-start na nung the other day. Ang title naman nito, Kontrabida Academy. Eskwelahan ng mga... Bida kontrabida. Parang gano'n. Yun. At sa kontrabida. Isa ako sa professor ng pagiging kontrabida. Paano umarte ang kontrabida, paano magmukha, yung mga ganon. It's a light, very light movie na parang animated. Parang Harry Potter. Yun, Harry Potter, di ba school yun ng mga school sa mga magicians. And ito, school naman ng kung gusto mo maging kontrabida. Meron ka pa bang nakikita na mga parang sumusunod sa yapak ninyo na mga younger ones na dinedevelop as kontrabida?
merong lalabas din dyan na magiging prominent kontrabida. Kumbaga hinahanap pa nila talaga, no? Kung saan sila babagay. Parang kami naman, sinundan namin yung mga, di ba, doon sa una, mga sila Johnny Montero, Max Alvarado, Paquito Diaz, Romy Diaz, at Eddie Garcia. Yes. Yun ang idol ko. At isa pa, kababayan ko yun Bicolano rin. At parang nasundan ko yung kanyang career na mas tumatagal sa industry. Yung mga character roles o kontrabida na katulad ni Eddie Garcia. Palagi akong inaalalayan nun. Para bang pag-eksena kami, he always see to it na magbi-blend yung aming performance. Hindi siya mananapaw, pero bibigyan kanya ng space para gawin mo naman yung trabaho mo at umarte at mag-develop ka ng sarili mong style or sariling approach. Dumating kami sa point na yung acting, ang magaling na acting ay by not acting. So, no acting please. Sa totoong buhay, kung ano yung ginagawa mo, pag nagagalit ka, hindi ka naman katulad sa stage, magpo-project ka, lalakasan mo yung boses, at malalaki yung mga movements para maintindihan ng audience. Sa TV or movie, pwedeng lumapit ang camera. So, hindi mo kailangan mag-overacting dahil pwedeng lumapit ang camera na kahit mata lang, makikita na kung anong gusto mong palabasin sa eksena. Pero in the old days, di ba, talaga medyo may pagka-overacting yung mga kontrabida. Paquito Diaz, Romy Diaz, Max Alvarado. Ayun. Talagang, di ba, talagang kontrabida talaga ang gano'n. May sarili, may kanya-kanyang siguro noong unang panahon, style. No? Anyway, tell us about yung childhood mo. Saan ka ba lumaking lugar? Taga Bicol ako, Camarines Sur. Father ko is from Iriga. At lumaki ako dun sa isang hydroelectric plant. Kasi yung father ko is an engineer. So, dun ako nag-elementary, high school. At nung college na, that's the only time pumunta ako ng Manila. Nag-aaral ako sa University of the East. Pero, pag galing ko sa Bicol, athletic na ako. I play tennis, basketball, blah, blah, blah. At pagdating ko sa Manila, nagsubok din ako sa swimming team para mayroong scholarship, malibre yung mga tuition fee. At meron akong nakita sa UE na, ba't ang daming magagandang chicks? So sabi, ano ba yan? Yan ang UE dance troupe. So sabi ko, paano bang masama dyan? Subukan mo. Kasi nga, may mga privilege yun May mga allowance, may mga food allowance, at may pati tuition fee mo covered na. Ano course mo nun? Engineering. Okay. Electronics and Communication Engineering. Okay. At natanggap naman ako, naging dancer, at yun naman ang naging daan ko para pumasok sa showbiz. Kasi nag-join ako dun sa Amelia and the Apolinario Dancers. Ang dancer na director noon na mahilig si Al Queen. Yun. At kaya nitong lately nga lumalabas, nag-viral yung dance number namin ni Alma Moreno na nakita nila, uy, dancer ka pala. Kasi nga, meron akong formal training sa dancing. Naging member ako ng CCP Dance Company. So, kumuha ako ng mga dance lesson. So, meron akong sa ballet, modern dance, jazz. Wow! At kaya yung form ko, doon ko nakuha. Hanggang sa pelikula kasi, yung mga action moves ay parang choreography. Parang sayaw. Sayaw. Madali sa akin yung mga action films, mga stunts, dahil nga sa dancer ako. Nabarkada naman ako sa tamang grupo,
sila, yon si Bembol, sila Michael De Mesa, si Christopher Tirso, at yung iba-ibang mga kaidaran kong artista like si Ipe, si Bong Revilla, Rudy Fernandez. So, kinukuha na nila ako palagi bilang kontrabida nila. Ano yung una-una mong role na kontrabida? Trilogy. Horror film na merong exorcism na wala pang movie na exorcist nung panahon na yun. So, nauna tayo sa ganun. Ang title nun ay Daigdig ng Sindak at Lagim. Ayun, kasama ko si George Tregan, Ronaldo Valdez, at yun na nga, wala na sila. Pero ako na, andito pa rin. Siguro after 3-4 years, nalinya na ako dun sa kontrabida kasi nauso yung mga action film. So, nagustuhan naman ako nila, sila Bong Revilla, sila Rudy, at umabot ako sa point na kinuha ako ni FPJ. Tinuruan niya ako mag-direct. So, siya ang aking mentor sa pagdidirect at doon sa movie na kapag lumaban ng api, assistant director lang ako ron, pero ginawa niya akong associate director. At kasi sa last part ng movie, ako na ang sumisigaw ng action kay FPJ. Anong pinaka-importanting award ang iyong natanggap bilang isang artista para sa'yo? Wala. Wala kang award? Wala akong award. Wow! Yun na nga. Hindi ko makapaniwala, wala. Maraming tatanong sa akin kung hindi raw ba masama ang loob ko sa industriya. Kasi wala pa akong award. Ang sa akin naman, marami naman nakakapansin, maraming kritik o mga kritiko na nakakapansin sa aking trabaho. Pero sa mga awards kasi, baka naman na-tiyempo ako na mas magaling yung katunggali ko nung taon na yon. At marami akong nominations, pero wala pa akong award. May mga awards ako na mga kung saan-saan na the best, blah, 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 chuchu. Pero hindi yung mga major award-giving bodies. Yung mga famas, gano'n, Orion, wala ka mga gano'n? Wala. So you don't feel bad about it? Parang okay tanggap lang. mo na gano'n? Total naman, nasa age na ako na ang iniisip ko na rin yung ano ang legacy yung maiiwanan ko. Kasi I've been working hard para sa industriya, para sa mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Naging presidente ako ng Actors Guild at diyan nagsimula yung Eddie Garcia Law. Kami naglatag kung ano yung mga working conditions na dapat ma-regulate na naisakatuparan lang last year nung ma-approve ng Senado at ng Malacanang yung Eddie Garcia Law. Involved ka pala dyan? Yes, oo. Buhay pa si Lino Broca. Kasama kami doon sa mga nakikibaka na sana ibigay na yung mga karapatan ng mga maliliit na manggagawa sa pelikulang Pilipino. At praise and thank the Lord na sa lifetime ko, naabutan ko pa yun. Akala ko, bahagi ka nun. Yes. At diba? Akala ko, magiging ganun na lang habang ako'y nabubuhay na nagtatrabaho ka ng 18 hours, 20 hours, 24 hours, babayaran ka lang ng one day. Walang overtime pay. So, ang pwede lang magkaroon ng cut-off, yung mga superstar, pero kami, mga supporting, wala kaming ganun. Pero because of the Eddie Garcia Law, meron ng working hours. At obligado na maglagay ng medical team sa set. Kailangan merong ambulansya na naka-standby. Dapat insured lahat ang mga tao sa set. At mayroong standby area para sa lahat, hindi lamang yung superstar, kasama pati yung mga extras, mga talents. At meron ng yung sa food na dapat i-consider pa rin personally kung may bawal sa'yo, dapat i-provide ng production yon. Hindi katulad ng araw, kung ano yung pagkain dyan,
kainin nyo. Pag hindi mo kainin, bahala ka sa buhay mo. Oo. So ngayon, covered yun ng Eddie Garcia Law. Yun. So kung wala man siyang tinanggap na award sa acting, dapat meron siyang tanggapin na award sa kanyang pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa sa showbiz. Yan. Dinig na dinig niyo yung yung kuliglig ba yan? Kuliglig? Yung sound ng kuliglig? Oo, ganda. Oh, wow. Nasaan tayo ngayon? Tatanggalin, shoes. Hindi na, okay lang. Hindi, kung tinanggal mo yung sa'yo, tatanggalin ko yung akin. Padre Pio, St. Joseph, St. Anthony. Yan. Mahilig kayo sa mga maliliit na items, ano? Oo, yung wife ko siyang nangongolekta niya. Oo. Grabe yun, dami yun. Dito, ito, makikita natin dito. Tayo mga maliliit na mga Murano. Ikaw, hilig mo, halaman lang talaga. Oo, alaman lang. Saka, yun, nasa ko. Tapos, nagwi-weights pa rin ako habang nakaupo sa laptop. Tama. Saka design ng bahay mo, parang luma, parang old house ng mga basta unang panahon. Mga kapis-kapis ang bintana, wide ang Alam mo, may mga squirrels kami rito. Ha? Maganda sana. Ang problema, nagiging peste. Oo. Kinakain yung ng ibon. Oo. Tapos, yung mga bunga, inuunahan na kami. Talaga? Paano nagkaroon na squirrel dito? Sa buong Antipolo, dineclare na nga ng Antipolo kasi peste na nga Oo. So, sino tumitira din sa mga puno na to? Oo. Andyan. Makikita mo dun sa mga kable, na tumutulay pa yan dun every morning. Oo. Pero meron kami ritong mga may tikling, may pugo, tapos may mga bayawak. Pero meron din kaming yung alamid. Kasi may mga puno ng kape. Yun ang kinakain nila. Ayun, yung mga civet coffee, no? Ayun, civet. At makikita mo yung pupo nila nasa gitna ng kalye. Ayan. Ganda ng bahay nila, guys, no? Para ka na transport sa lumang panahon. Dahil doon sa mga kapis ng mga bintana. Ayan na. Wow, ito na yung labas. Oo. Ayan, no? Ang huni na mga kuliglig ay dinig na dinig. Chinese bamboo. Wow. Wala ba mga engkanto rito? Sabi nila meron daw. I'm sure meron. Pero tabi-tabi po. pinakausap ko na lang. Ganda. Ito, papunta na sa taas. Oo. May exercise ka talaga dito, Res. Oo. Pero ingat ka rin, di ba? Mahirap. Oo, lalo na ngayon. Tarik eh. Oo. Uy, ganda. Christmas. Daming Christmas decoration. So, hilig talaga nila sa mga, mga maliliit na mga decoration. Yan, ito yung isang bag, ito pa isa nilang dog. Ha? Parang Sige nga, paano mo? French Bulldog pala. French Bulldog. Ay, ang cute. Bakit nahilig misis mo sa ganito? Yung mami niya, pinagpatuloy lang niya yung collection. Oo. Dami, mga Santa Claus, Christmas. Saka yung mga painting,
Painting yan ng wife ko. Nagpe-paint ang wife mo? Oo. Galing, ha? Pati cross-stitch. Oh, artist. Artista rin ba ang wife mo? Hindi. Hindi. Ayaw mag-artista. Dito, sa loob. Ayan. Tingnan natin. Ang ganda. Wow. Ang ganda. So, alin dito ang original na part ng bahay? Yung hanggang dun. So, ito original to? Ito, sino tong dalawang to? Mga in-laws ko. Father at mother ni Candy. Mga Castilaloy. Oo. Mga Aenlie. Hoy! Doon ka! Leia! Kunin mo si ano? Ayan, may bar dito. Ayan, mga bar. Ayan. Ganun din, oh. Parang old style din. So, itong ilalim nito, yung ating nakita kanina. Yes. Ang nakatira doon, bali, ay? Kami. Kayo pa rin. Sa inyo pa rin yun. Ni Candy. Oo. Tapos yung ibaba sa anak naming eldest. Oh, so parang 2 levels pala yung inyong dining. Oo, dahil pag kami, doon na kami kumakain sa baba. Sa baba na. Ito pag may bisita kayo dito. Pag may bisita rito, o kaya, pag sa umaga, yung mga bata, dito na kumakain. Dito kayo lahat kumakain. Pero kami, sa baba kami nagbe-breakfast. Dito tanong yung creek. Oo. Ito na. Ayun. Ayan, guys. May mga pa rito. May mga yung puti na ibon. Tapos may yung blue. Blue? Kingfisher. May mga ganon dahil may nakukuha yata mga isda dyan, kahit maliit lang na creek. Hindi ka na napupunta dyan sa area ng creek na yan? Hindi na. Hindi. Hindi pa. Ulit. Pero I'm sure, nung bata ka pa. Hindi, bata ka pa, nagpupunta ka dyan. May babaan yan dun. Saka ito, open space naman yan. Guarded lang subdivision. Mas Ayun, ang haba ng creek. Hanggang doon. So every morning, dito ka lang, nakatambay. So, hindi, nakakapi-kapi ka rito. Sa baba. Sa baba. Pira ko. Pag may bisita lang dito. Oo. Hanggang dito, nagtatanim ka yata. Gawa ng mga bata yan. Nag-eksperimento sila sa school. Okay. Without saying na naghihinanakit ka, dahil sa hindi ka nakatanggap ng award, pero sa tingin mo, alin sa mga movies na nagawa mo na feeling mo lang, na dapat na-recognize ka sa iyong galing sa pag-arte? Meron ba ka ba naaalala na movie? Yung sa Insyang. Sa Insyang, of course. It's a movie ni Lino Broca na yung role ko ay napaka significant. At yun ang first movie na pinalabas sa Cannes Film Festival. Na dinala ni Pierre Richien. At simula nun, meron ng pelikula palagi na dinadala sa Cannes na galing sa Pilipinas. At isang movie rin na gusto ko yung pelikulang Sierra Madre. Si FPJ at si Ramon Revilla. Ako yung estudyante na naging underground, umakyat sa bundok, at doon nakipaglaban. At yung isa pa, may isang last movie ni Lino Broca, yung Kislap sa Dilim. Ando ka rin? Nandun ako, role ko, si Lorna Tolentino in front of the husband na si Christopher De Leon. At yun pa naging huling pelikula niya at talagang pinagmamalaki ko yung movie na yun. Proud din ako dun sa aking mga ginawang movie na musical. Like? Like Bongga Kada,
Ani Batong Bakal. Ito mga Nora Honor movie ito. Na yung mga original na yon. At dahil nga sa aking dancing background, dancing prowess, ako nagiging kasama palagi doon sa mga dance numbers na yon. So, hindi ka lang consistent na kontrabida. Minsan nagiging kang bida, minsan nagiging kang parang, comedy, no? Marami rin akong role na bading. I made about mga 400 films. Oh my gosh, ang dami, no? 400, grabe. At marami rin ako nagawang foreign films. The Great Raid. Ayan. Kay Cesar Montano? Ayan, Cesar Montano. Kasama ko ron, kami ni Bembol. How many movies have you made with FPJ? Siguro mga 7 or 8. Ganun lang. Pero naging close kayo, maging magkaibigan kayo. Ayun, naging magkaibigan kami at hanggang sa personal na activity niya, isinasama niya ako. Including, kunyari, may away sila ni Susan Roses. Galing kami sa inuman. Sasabihin niya, Res, sama ka sa akin. So, parang tulugan yun. Umaga na. Pagdating doon, siyempre, pagpasok, hanggang sa pagpasok niya doon sa pintuan ni Susan Roses, tatawagin niya ako. Sabi, upo ka dyan. Tapos, katok siya. Pagbukas ni Swanee, ni Susan Roses, sasabihin niya, Inday, kasama ko si Res. Para bang, ang ibig sabihin, huwag mo kong awayan dahil kasama ko si Res. Para bang, sa akin, it's an honor. Di ba? Para bang, imagine FPJ, gano'n. At, usap sila, bla bla bla, ganyan. Talagang, pag okay na sila, biglang magpapahanda na ng breakfast. Kakain kami. Breakfast talaga. Ayan. Umaga na eh. At pag-uwi, meron akong take-out na may take-home kasi meron silang may mga palaisdaan, so may mga bangus, mga alimango, at kung ano naman, papauwi na sa akin. At tatawagan niya yung asawa ko. Para hindi naman mag-alala yung misis ko, si Candy, tatawagan niya na, Candy, kasama ko si Res. At mayroon pang isang ginawang si Erap na galing kami sa Club Filipino, yung yung strings, dinala niya sa bahay niya. Pinakanta niya yung favorite niya. Para kay Tita Swanee? Kasi may atraso uli siya? Ayun, may ganun din. Na kasi bahay niya may yung soft sala, tapos merong hagdanan, na andun si Susan at si FPJ nandito sa ibaba, kasama yung strings, kakantahan niya yun. Wow, romantic. Yung favorite song. At nag-level up yun. Minsan, buong orchestra dinala niya. Naandun nakahalat, siguro mga 30 mahigit na mga member ng orchestra, at yun ang tumugtog ulit ng mga favorite niya. At sinama pa niya si Rico Puno. Wow. Merong si Rico na, kaya makulay, no? Maraming kwento. No? Oo. So I remember, you actively campaigned for him, no? You joined his campaign for the presidency. Oo. Ano mga kwento mo doon na hindi mo makalimutan? Noong tumakbo siya? Ang sabi niya kasi, okay ba sa'yo na tumakbo ko? Nung una, sabi ko, wag na, kasi nga, alam mo namang medyo marumi ang politika. Pero, nung nagkaroon ng signature campaign, nakagather ng mga 2 million signatures yung FPJ PM. Sabi ko, sige, kahit na basta sasamahan kita dyan. So, sumama ako doon sa campaign structure, naglagay ako ng sarili kong volunteer organization para i-backup siya, at sinamahan ko siya sa buong yung pag-ikot ng kampanya, hanggang doon sa point na basta kami on the side lang. Kausap niya mga politiko, at actually ang gusto nga niya, wag na kami sumama. Sabi niya, I'd like to spare you from this. Kasi hindi natin kabisado to. Pero sabi ko, hindi, sasama pa rin ako. Kahit na gumagastos kami ng sarili naming expenses, sumasama ako. Kasi after nung kausap niya mga politiko,
saka kami hanapin. Sasamahan namin sa kwarto bago siya matulog para magkwentuhan. At doon namin nakita kung paano siya na kaladkad sa maling politika. Imagine, may mga political leaders dadalhin siya sa maling tao. Yung pala kalaban yon, pero doon siya dadalhin dahil yung nakialam doon ay, alam mo na, yung mga ganon. Hanggang sa nangyari yung election, natalo siya, at hanggang sa protesta, naandun pa rin ako. Nang sabi nga niya, hindi masama ang loob niya sa mga katunggali niya. Pero masama ang loob niya doon sa mga taong akala niya kakampi niya, akala niya kaibigan niya. Kasi naka-identify kami ng mga 200 DPAs. Yung mga... Sa kabila? Sa kabila pala. Nagpapanggap na kasama niyo? Nagpapanggap na kasama. Sabi niya, kaya doon sa katunggali niya, kalaban niya sa politika, hindi masama ang loob niya. Masama ang loob niya doon sa mga naghudas sa kanya. At maraming ang nagsasabi na kung si FPJ ang naging pangulo natin, mababago niya ang political landscape ng Pilipinas. At sabi naman niya, kayo, kahit makaupo tayo bilang presidente, wala kayong pwesto. Hindi ko kayo ilalagay doon dahil wala naman kayong alam. Ilalagay ko yung mga taong nakakaalam doon at sila ang magpapatakbo ng buong gobyerno. So, hindi niya sinasabi na alam niya ang gagawin niya, pero alam niya kung ano ang gagawin niya by appointing people na may kaalaman doon sa particular departamento na yon. At yun na nga, sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng na-stroke. Nando ka ba? Wala ako nung time na yon, pero dumating ako, nasa ospital na siya. Nagkaroon siya ng cerebral thrombosis. At nabuhay naman siya for few days hanggang sa namatay na. Pero tinuloy pa namin yung laban. Para bang tuloy ang laban para sa yung mga pinaglalaban ni FPJ. Yung 200 na na-identify ninyo, meron din mga taga-showbiz doon? Hindi lang mga politicians? Basically, mga politicians. Mga politiko. Kasi sa showbiz, ang kaibigan lang niya si Tito Sen. Tito Soto. Yung iba, hindi naman. Puro mga, alam mo na, doon lang niya nakilala. At siyempre, kaibigan niya si Erap, si Joseph Estrada. At yun ang nagsasabi sa kanya na pwede mong gamitin yung mga cabinet secretary ni Erap na hindi naman nagkaroon ng issue or hindi na demanda because of corruption at hindi dahil talagang yung ginagawa nila ay para sa kapakanan ng taong bayan. So, kaya pero hindi rin nagdepende si FPJ kay Erap hanggang doon sa parang campaign funds. Para bang marami naman nagbibigay, contribute, pero ang pagkakaiba ni FPJ, kahit gusto mong magbigay, pero kung meron kang kondisyon, tinatanggihan niya yun. Ako mismo, personally, isang tambak na pera, iginanon sa kanya, pero may hinihiling. Na pag nakaupo na siya sa pwesto bilang presidente, kung pwede daw, ito ang gawin ni FPJ. Sabi ni FPJ, kung ganon, wag na lang. Sinauli niya yung pera. Kasi ayaw niyang gawin na dahil gusto lang nung isang supporter niya. Maraming gano'n na nag-o-offer tapos tinatanggihan niya? Marami. At wala kaming pambili ng boto. At nakaraos naman. Actually, nanalo siya. Pagdating sa Manila, pagdating sa Kongreso, dun sa Kongreso, sa napalitan yung COC, nagbinabaliktad, ang nananalo yung kalaban. At maraming actually may mga ebidensya kami noon na ipipresent sana namin sa
para patunayan na si FPJ nanalo. Anong Hello Garcia, ito ba yun? Yun, yung Yun, Hello yun. Garcia Oo. na meron ng Hello Garcia na magpapatunay na talagang dinaya si FPJ. Pero hindi pa rin na reverse yung ano to kasi hindi umabot dun sa protesta. Kasi may mga sa Congress, sabi niya, may protesta, sasabihin niya, noted, Puro noted. tinatabi lang, hindi naman tinitingnan kung ano. Hanggang sa pagdating nakaupo na siya, kahit nasa COMELEC, ayaw tingnan yung mga ebidensyang nakuha namin. How would you describe yung reaction ni FPJ nung nalaman niyang nanalo yung kalaban niya at natalo siya? Alam niyang hindi siya natalo. Pero Kasi, yung reaction niya nung... alam mo naman yun, Mr. Cool. Kaya siguro nagka-stroke yun dahil nga kinikim-kim lahat. Kasi isipin mo, zero siya sa isang lugar sa Mindanao. Ibig sabihin, imposible yun. paano naman, di ba? Numerically impossible. Ibig sabihin, yung watcher niya, hindi siya binoto. Kasi, alam mo na, pero... Saka di ba pag nagkakapelikula si FPJ sa Mindanao, di ba? Totoo ba yun? Yung pag namatay si FPJ, nagwawala yung mga tao? Yun, may ganong kaso na binabaril yung tilon. Di ba? Kasi tilon pa noon eh. Oo. So parang ang hirap paniwalaan na zero sa lugar na yun. Yes. Hindi lang yun. May zero din siya dito sa Pangasinan. Tagaroon siya, di ba? Tagaroon siya. Imagine. Pero sabi nga niya, ganun pa rin siya. Gusto niyang magprotesta. At ang masakit nga nun, kausap niya ang US. Papunta na sana siya roon para bigyan ng instruction kung anong dapat gawin. Na-tiyempong nakamatayan. What do you mean papunta ng US? Hingi siya ng tulong sa Amerika? Pinapapunta siya ng US. Pinapapunta siya ng US? Oo. Dahil alam ng US na may cheating. Isa pa, alam naman ng lahat na ang mother ni FPJ ay American citizen. So somehow, malaki ang parang simpatya kay FPJ. Sino kausap niya sa US? Presidente nung time na yun? Hindi ko ma-identify pero ang hinala nga namin, CIA rin ang kausap niya. Of course, may mga... hinala mo yun, syempre. May mga may senador na ganito, na ganyan. Kahit kami, hindi niya sinasabi kung sino yung particularly yung kausap. Basta ang malinaw, hindi sumuko si FPJ doon sa kanyang protesta hanggang sa kinamatay niya na yun. Yes. Gusto pa rin niya magprotesta noon. Oo. Dahil alam niya, tama siya eh. Oo. Alam niya na panalo siya, pero alam namin na kung paano siya dinaya. Talagang magaling yung kalaban. Parang hawak nila yung militar, hawak nila yung mga local officials, mga senador, congressmen. Kaya wala kaming magawa. Hanggang umabot dun sa protesta na si Susan Roses dun niya binitawan na, you steal the presidency not only once but twice. Yun. Kasi nga, imagine kahit yung wiretapping na may yung Garcia tape, involved ako doon dahil nga isa ko sa na wiretap. At kaya na-issuean kami ng warrant of arrest. Di ba nakulong kami dyan sa San Carlos Seminary? Tapos pinaligiran kami ng isang batalyon army. Pinapalabas kami dahil nga hawak namin si Doble. Yung whistleblower na nagsabi, kami nag-wiretap dyan. Pero anong nangyari? Nakuha nila si Doble at kinuha ng military at kami, tumakas na lang kami dahil pag hindi, baka madamay daw kami. Pati simbahan nun, kinausap na kami na wala na, parang wag yun ang habulin yan kasi wala.
So ang Hello Garci, lumabas to after namatay si FPJ. Yes. Yun. Kung nabubuhay siya, baka iba rin siguro ang ano, no? Yun, ang dynamics, yun ang sabi noon, yung protesta kahit sa Supreme Court, sabi niya, ano po protesta nyo? Namatay na yung kandidato. Oo. Ano tingin mo doon? Parang sinave din ba siya ni Lord? Para, di ba, na hindi niya na maranasan yung dumi ng politika? Yeah, may ganun pananaw na parang ganun siya kamahal ni Lord. In-spare siya sa mga kasinungalingan or sa ano to ng mundo. Mabuti na lang yon nangyari kasi baka meron pang mas higit pa ron na hindi ka nais-nais na pangyayari. Tama. Ngayon na mainit na issue yung yung mga corruption sa flood control. Ikaw, pinagdaanan mo yan, nakita mo yung dumi ng politika, yung mga manipulation, yung mga paggalaw ng mga politiko. Ano masasabi mo rito sa nangyayaring hearing na to? Tingin mo may kahihinat na maganda to? Wala tayong magagawa kundi umasa. Let's hope na may mangyari. Although, makakalusot yan. Dahil wala namang paper trail. Sabi ng iba, yung iba may resibo, pero yung iba wala. So, it's your word against his. At, actually, matagal na ito dapat nangyayari ito. Ang pagbabago lang dati 10% lang. Ngayon 30%. Laki. At meron pang ghost. Meaning 100% walang napupunta doon sa project. At isa pa lang yan. Flood control pa lang pinag-uusapan. Yes. Marami pang ahensya ng gobyerno. Ayun. At diba? marami pang mga kalye. Yung mga project ng gobyerno na dapat tingnan din nila at na para bang hindi yan tama, gawin natin yung tama. Na sana magsimula na tayo sa ganong pamamaraan na mahiya naman kayo. Yun. So, now we always wonder kung naging presidente si FPJ, syempre may downside yan, pero yung upside, naayos kaya niya yan? Yung corruption. Si Erap nahirapan dyan, ha? Si Pinoy nahirapan din. Hindi. Sinabi niya yon. Hindi ko matatanggal ang korupsyon. Pero mababawasan ko ang korupsyon. Kasi yan ay nagsisimula sa namumuno. Pag yung namumuno hindi gumagawa, malamang hindi gagawa yung nasa ibaba. Pero kung yung namumuno gumagawa, what more yung mga nasa ibaba? Tama. So, wala siyang pangako na malilinis niya completely. Pero mababawasan niya ng marami ang korupsyon sa gobyerno. At least yung legacy na iniwanan niya, siya yung first actor na na-foresee niya yung intellectual property rights. Na sa movie na ginagawa niya, kahit hindi sa producer, yung IT rights sa kanya. It was one episode sa history ng Pilipinas na hindi natin makakalimutan. No? FPJ! FPJ! We need a leadership that will apply the rule of law. We need a leadership that has political will. We need a leadership that inspires confidence, not fear. Thank you for your time, Res. Na-inspire kami sa kwento ng buhay mo. At syempre, na-touch din yung mga viewers natin, lalo na yung mga fans ni FPJ na namimiss na siya. Ano gusto mo sabihin ngayon doon sa mga sumuporta sa iyo sa mahabang panahon ng iyong pagiging artista at trabaho sa likod ng camera dito? Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aking career at sa buong pelikulang Pilipino. Sa buong industriya ng pelikulang Pilipino, kasama ng telebisyon, dahil nga ngayon hindi na industriya ng pelikulang Pilipino, ito ay tinatawag na namin ngayon audiovisual industry. Kasama na ho dito lahat, pati commercial, and any moving images. At yun ang advocacy namin sa Mall Fund,
ma-improve natin at mapaganda natin ang ating paggawa ng pelikula dahil sino pa ba ang magkikwento ng kwentong Pilipino kundi tayong kapwa Pilipino. Meron ho kaming eskwelahan para dito na mismo sa Pilipinas mag-aral kayo kung paano gumawa ng pelikula at ito nga para ma-preserve natin ang history. We do archiving at meron kaming magiging Philippine Film Commission na gagawin sa QCX at ipagpapatuloy ho namin yung pag-serve namin sa mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Nag-o-offer kami ng libreng consultation, libreng gamot, libreng laboratory, mga death benefits. Yung mga namamatay, binibigyan ho namin ng ng assistance yung pamilyang maiiwanan. Gumawa tayo ng pelikula kahit na sa social media, pelikula na may kabuluhan, pelikula na makapagpapakita ng mga bagay-bagay na ipagmamalaki natin mga Pilipino. So, yun lang ho. At huwag natin kakalimutan ang ating Panginoong Diyos na sa aking haba ng aking sa industriya ng pelikula, naging head servant din ho ako ng Oasis of Love, which is ito ang Catholic Renewal Community na hindi lamang yung physical needs ng mga artista o ng mga taga-pelikula ang kailangan natin punuan, kundi pati yung ating mga spiritual needs. So, God bless you and mahalin natin or itaguyod natin ang pelikulang Pilipino. Well said, Rez. Ngayon alam niyo na guys na hindi siya kontrabida. Yung pagiging kontrabida niya sa pelikula lang at sa television. Sa tunay na buhay, siya ay bida para sa mga manggagawang Pilipino sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. So, congratulations, Rez, and thank you. Thank you for your time. Maraming salamat at Idol. Pinag-usapan si FPJ. Thank you, thank you. He's watching over us now. Boss. Papu and Mamu. Since our morning show days. OG, di ba? Imbis na Lola, Lolo, Papu, Mamu. So, anyway, going back, so now we're here in my channel, Christine Babo's channel. Thank you, Echo. Ito na yung inaabangan nyo, yung ating imamarites, kung ano ang laman ng bag ni Echo at anong history ng bag na ito. Go, go, go! So here we are. We shall say, welcome to our Bag Talk and Beauty Talk with Jericho Rosales. Sorry, SBJ. Or Bag Talk and Beauty Talk. As if you please do yun. So, Echo, tell me about this bag. What's the brand muna? It's not a very popular brand, but yeah, it's but it's a nice kind of leather. Thank you so much. I always have a bag kasi na na ganito lang yung size that I bring to work. Parang overnight bag, travel bag. Yeah, travel bag, overnight bag. So I put all the things na ganyan lang Ganda ng quality ng leather. Ito may brand niya, hindi? Because I like boxing. Oh. And then ito binigay sa akin nung mga taga Lasal dati. Oh, cute. It's a cat. Yeah. And then may isa pusang gala siya pero meron siyang pangalan. So wala. Yeah, gusto ko ng mga dogs and cats. Yeah, dogs and cats. So anyway, souvenir, diwa. This is the bag that I brought today. Yeah. Sabi mo biglang may bag grade. Correct. So, Thank you for saying game. yes. Okay. Game. So what do we do? So this is the kind of leather that's sturdy. Has it been with you for a long time? Matagal na ba to? No. Bago lang to. I mean, mga 1 year pa lang sa akin Uy, to. binili mo as a gift to self It was or a reward gift. to self? It was a gift. By Janine ba? Hindi. It was a gift. Yeah, from a fan? Yeah. From a family member. Oh, good. Yeah. Okay, so ayan ang ating history ng bag. Yeah. It's new and it's a gift to Echo. Hindi ako mahilig sa mga sa mga branded, super branded stuff. Oh, nice. Hindi talaga. Hindi ako mahilig sa relo. Mahilig ako sa mga onting jewelry na may meaning, ganyan sa akin. Pero I'm more for like quality and practicality. And this is good quality. Is it imported or here? This is, made here? I think this is a frog leather.
Oh, frog. No, I'm kidding. Naniwala naman talaga ako. I don't know. I mean, I forgot the name. Ako. Mamaya mahanap ko Basta- yung name niya. But Yeah, this- wala naman sa brand yan. It's a craft. Doon yung It's sa nice, right? craftsmanship. Yeah. Iba yung leather o yung quality, which is Yeah, good. Yeah. yeah. But before we open the zipper sa bag mo, Okay. you mentioned your accessories na. You said hindi ka mahilig sa mga mamahaling relo, pero mahilig ka sa mga ganito na may meaning. You mentioned the word meaning. Oh yeah, I've had Anong this before. meaning This yan? one is my ring for, I have may wings dyan, may arrows, may star, and I always wear this ring, and I love this ring so much. You'll see me even in my interviews. It's my reminder to follow my dreams, and freedom is very important to me. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.